Remembering God's goodness. Yan, mga kapatid, aminin man natin o hindi, lalo na sa ating mga nagkakaedad na, no, we are sometimes forgetful. No? Madalas tayong nakakalimot na mga kapatid. No? Lalo na kung ang ating pong kaisipan ay hindi active. No? Ibig sabihin po na hindi active ay uh, hindi tayo nagbabasa. No? Kasi mas pag nagbabasa ka kasi mga kapatid, no, nag-stimulate ng ating brain, nagpo-process, kaya nagiging active. No? Hindi masyado tayo nagiging makakalimot yun. Although, nakakalimot pa rin mga kapatid. Kaya nga po ay tayo, mga tao, mga kapatid, ay talagang may likas na pagka makakalimutin. Kaya nga po kung ating titingnan, ano po, yung kautusan tungkol sa pangingili ng Sabat, ay ang pasimulang sinasabi doon ay remember. Yan. Bakit po? Kasi ang gamot daw po sa mga taong nakakalimot ay paalala. Yan. Kaya tayo pinapaalalahanan mga kapatid. We are to remember God's goodness. Kasi nga po, makakalimutin po tayo. Ano ho? So, kaya nga po, ay ano po bang ang mga alalahanin natin mga kapatid? Ang ating po kailangang alalahanin sa tuwi-tuwi na ay ang kabutihan ng Panginoon. Ano? The good things, ano, to remember for our encouragement, no, from past, present, or kahit po sa future, mga kapatid. God knows our tendency to forget. Alam yan ng Panginoon, mga kapatid. Kaya nga po, He is so adamant, no, na kanya pong paalalahanan ang mga tao, ang kanyang manilang mga kapatid, at intentional about remembering God's goodness. Kaya nga po, meron pong mga kadahilanan kung bakit po kailangan po nating alalahanin ang mga kabutihan ng Panginoon, mga kapatid. Kasi dumarating po kasi sa buhay natin na talagang nadi-discourage na tayo. Ako lang kagabi mga kapatid ay halos hindi ako masyadong makatulog. Kasi marami akong mga inaalala. Maraming mga alalahanin sa buhay. At nung bago ako makapikit mga kapatid, ay parang makalimutan ko yun. Ang iniisip ko na lang yung mga kabutihan ng Panginoon sa mga nakaraan. At kung paano sa mga oras na ito ay ang inyong likod ay narito pa rin mga kapatid. Kaya nga po, meron pong mga kadahilanan bakit ipinaalala sa atin o laging sinasabi sa atin ng Panginoon na alalahanin natin ang kanyang kagandahang loob, ang kanyang kabutihan mga kapatid. Kahit po sa bansang Israel, ang sabi niya ay ganito, you must say to yourselves, these nations are stronger than we are. How can we drive them out? So, alalahanin natin mga kapatid, ang bansang Israel nito mga kapatid, sila po ay papasok sa pangakong lupain mga kapatid. Pero nakita nila na lalo na yung Jericho, di ba? Mga kapatid ay napakatataas ng mga pader at ang kakapal, mga kapatid, paano silang papasok diyan, no? At sabi nila ay mga higanti pa ang mga tao diyan, no? Yung kumbaga, mga kapatid ay napakaraming mga kalaban, napakaraming balakid, para sila ay makapasok sa lupang pangako. Kaya nga po ang tanong nila, how can we drive them out? Pero ang sagot po ng Panginoon, but do not be afraid of them. Remember well what the Lord your God did to Pharaoh and to all Egypt. Wow, mga kapatid. Huwag kayong matakot. Huwag kayong panghinaan ng loob. Alalahanin mo ang ginawa ng Panginoon kay Pharaoh at sa lahat ng mga taga-Ehipto. Ay pinaalala sa kanila mga kapatid sa aklat ng Deuteronomy, ang ginawa ng Panginoon na kung saan mga kapatid, yung mga Israelites na naroroon, kausap ng Panginoon ay nasaksihan nila mismo yung pagliligtas sa kanila ng Panginoon. You saw with your own eyes, sabi po dito, the great trials, the miraculous signs and wonders, the mighty hand and stretched arm with which the Lord your God brought you out. So mga kapatid, nakita ng inyong sariling mga mata ang lahat ng ginawa ng Panginoon.
No? Kung papaanong ginawa niya sa inyo, no, na kayo iniligtas at inilabas mula sa pagkakaalipin sa Ehipto, sabi po ng Panginoon, the Lord your God will do the same to all the people you now fear. Wow! No? Gagawin din niya ng Panginoon. No? Kung ano yung ginawa niya sa mga nakaraan, gagawin din niya sa iyo. Sa lahat ng iyong mga kinatatakutan. Mga kapatid, why do we need, no, to remember God's goodness? Unang-una po, remembering how God delivered us, help us overcome our fear. No, pag pinag-usapan po ang takot, mga kapatid, maraming mga klase yan. Meron tayong iba't ibang mga kinatatakutan. Pero hindi ko na po iisa-isahin yan. Pero kung ibabase po natin dito sa talata, mga kapatid, katulad ng karanasan ng bansang Israel, mayroon silang mga kinatatakutan at napakarami, lalo higit yung mga banta sa buhay nila. Sa panahon natin, we haven't fled Pharaoh, but we have stories of our own. Hindi man tayo tumakas mula sa pagkakaalipin, kay Pharaoh at sa Ehipto, mga kapatid, pero meron tayong mga kanya-kanyang kwento, no, na natakasan natin, nailigtas tayo ng Panginoon mula sa tiyak na kapahamakan. Instead of chariots, maaring tayo, mga kapatid, ay hindi po nakaranas ng pinag-uusig o hinahabol ng mga hukbong sandatahan ng Ehipto, pero maaring meron tayong nakakaharap o naranasan ng mga bullies. Di ba yung may mga taong mga bully, mga kapatid? Hindi man po physically, pero meron pong mga nambubuli sa pamamagitan ng mga gawa at pananalita. At maaring hindi po ruthless ruler, katulad po ni Pharaoh ang ating manararanasan, pero mga kapatid, sa inyo po mga trabaho, maaring merong mga boss na parang si Pharaoh pag nag-utos at nagsalita, na merong mga tao na kasama mo sa trabaho na yung problema sa kanilang bahay o problema kung saan ay dinadala sa kanyang trabaho at minsan ay sa iyo po na ibubunton, mga kapatid. Yung kanyang stress pagka minsan. So, maaring hindi tayo nakaranas ng kagutuman, famine, pero maaring pagbukas mo ngayong umaga o sa mga oras na ito, ng pagbukas mo sa iyong refrigerator, ay wala kang makitang pwede mong lutuin para makain sa araw na ito. At maaring, mga kapatid, ay napapansin mo pa bago ka magbukas ng pintuan ng iyong ref, ay merong mga nakadikit diyan, di ba? May mga nakadikit na napakaraming Judith, sabi nila, mga kapatid, mga lalo na yung mga electric company, bills, PLDT bills, water bills, house bills, napakarami, mga kapatid. A series of Judith bills, ay talagang struggle natin yan, araw-araw. So, mga kapatid, remembering how God provided helps us face current bullies, bosses, bills, stress, and depression, mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon, alalahanin natin ang kanyang kabutihan. Para, mga kapatid, ma-overcome natin ang ating mga kinatatakutan. And pangalawa, remembering also fuels praise, worship, and the exaltation of God. Si David, mga kapatid, alam niyo po, kapag ka nai-stress, o di po kaya ay meron po siyang kinakaharap na mga problema, alam niyo po ang kanyang ginagawa, kumukuha po ng kanyang harp, at kumakanta, tumutugtog siya, mga kapatid. Kaya nga po ay marami siyang naisulat ng mga awit katulad nito. Remember the wonders He has done, His miracles and the judgment He pronounced. Alalahanin natin yung ginawa ng Panginoon ng mga nakaraan. And in 1 Chronicles 16:36, sabi po niya, praise be to the Lord, the God of Israel, from everlasting to everlasting. To which the people responded, Amen, and praise the Lord. Amen, mga kapatid. So kaya nga po, sa halip na tayo ay magbukmok, mamroblema, alalahanin natin ang kabutihan ng Panginoon sa nakaraan. At
purihin at sambahin natin siya. No? Praise the Lord. No? Alam niyo po mga kapatid, as a pastor, my ministry depends upon being able to worship God regardless of present circumstances. No? Marami po kasi sa atin, akala po siguro ng iba ay si pastor laging nakangiti. No? Lagi lang, parang laging masaya. Mga kapatid, behind the smiles, there are a lot of troubles and problems. At I do believe, no? Katulad din po sa inyo, ganyan din tayo. No? Pero mga kapatid, ay kahit po ano pa ang ating mga karanasan ngayon, no? Ang pinakamainam na antidote is to worship the Lord. There have been many times, when I have awakened, on a Sabbath morning with a dull heart toward God. I had to admit, mga kapatid, dumarating din po yung mga time na pagising mo ng umaga, araw ng Sabat ay parang ayaw kong pumunta sa church, parang ayaw kong magsimba. Sabi ko, dumadating yung kaisipan na wala namang nangyayari sa buhay ko kahit magsimba ako ng magsimba. No? Parang napakalayo pa rin naman ng Panginoon. Parang katulad ng pag-aaral natin kahapon. Mga kapatid, nakakaranas kayo ng ganyan. No? Alam niyo po, ang sabi ni Ginang Ellen White, kapag dumarating tayo sa time na ganyan, na ayaw na nating sumamba sa Panginoon, parang ayaw na nating manalangin. No, sabi ni Ellen White, nasa tabi lang natin ang kaaway. No, si Satanas nasa tabi lang natin. Kaya the more na dapat po tayong manalangin at lumapit sa ating Panginoon. The devotional practice of remembering has served me more times than I can recall, mga kapatid. Kaya nga po, ay mas marami po, o ika nga po ay mas sumisigla tayo, no? Kapag sa halip na tayo magmukmuk ay tayo magpuri sa Panginoon. So kung meron kayong mga Bible dyan, mga kapatid, no, kahit medyo tinatamad ka, subukan mong magbasa, mga kapatid. O di po kaya may mga journals ka dyan, yung mga prayer journals. Meron ba sa inyo mga nagsusulat ng kanilang mga prayer request, mga kapatid? At isinusulat nyo rin po kung kailan nasagot yung mga panalangin na yon. Alam niyo po, pagka ginagawa nyo yan, makikita ninyo, ang dami ko palang mga prayer requests sa Panginoon na sinagot niya. See? At mga kapatid, pagka gano'n, pagka nakikita mo yun, anong dahilan para ako ay mawalan ng pag-asa? Alam niyo mga kapatid, napakaganda po niyang gawin. No? Kaya nga po, ang inyong likod, pagka minsan, sitting still in my living room to reflect on God, gusto ko yung meron akong time na nag-meditate ba. No? Kasi pagka iniisip mo yung kabutihan ng Panginoon, mga kapatid, sumisigla ka at muling lumalakas ang iyong pananampalataya. No? Huwag tayong laging sa Facebook. Huwag tayong laging mga kapatid, TikTok, huwag tayong laging take time to meditate on God's goodness in your life. Mas sisigla ka dyan, mga kapatid. Kasi pagka lagi lang tayo nasa Facebook, lagi lang tayo nanonood ng mga TikTok at mga Reels, mga kapatid, mai-stress ka rin sa mga napapanood mo at naririnig mo. Why not? Subukan mo na yung mag-isa ka, sa isang tahimik na lugar at makipag-usap sa Panginoon, yung mag-meditate ka. Alalahanin mo yung kabutihan ng Panginoon sa nakaraan. Tingnan mo, sisigla ang iyong pananampalataya, mga kapatid. Kaya nga po, sinasabi lamang sa atin dito na meron pong mga advantages of recalling God's kindness. Unang-una, it bolsters our faith. Sumisigla tayo sa ating pananampalataya. Sabi po ng Roma 8:28, all things work together for good for those who love God and which are called according to His purpose. Pangalawa, it encourages gratitude, mga kapatid. So, na-encourage tayo na magpasalamat sa Panginoon sa kabila ng atin pong mga karanasan. Sabi nga po ng 1 Thessalonians 5:18, di ba? Give thanks in all circumstances. Hindi po sinasabi na magpasalamat at magpuri lamang tayo sa Panginoon kapag maganda ang ating mood o maganda ang ating mga karanasan o palagay natin tayo pinagpapala. Mga kapatid, ang sabi, give thanks
in all circumstances. Panginoon, maraming salamat po sa pagsubok. Panginoon, maraming salamat po sa mga pagpapala. Panginoon, maraming salamat din po sa mga hamon sa buhay. Lahat, mga kapatid. No? So, pangatlong advantage of recalling God's goodness, mga kapatid, is it encourages, it promotes obedience. Mas lalo po tayong nakikitapat sa ating Panginoon. Sabi nga po ng Psalm 34:8, taste and see the Lord is good. Kaya nga po, it motivated us to follow God's command. Sabi nga po ni David, mga kapatid. And the last, it offers comfort or provides comfort. Sabi po ng Psalms 23:6, surely goodness and mercy shall follow me. Yung isipin mo na lang, mga kapatid, na araw-araw, ang kawaan at kabutihan ng Panginoon ay sumusunod sa iyo. Araw-araw, no? Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. See? Hanggang tayo po ay makasapit sa tahanang inihanda ng Panginoon sa ating mga kapatid. Kaya nga, ay mas mainam na atin pong alalahanin ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Alam niyo po ba, mga kapatid, things change when we reflect on God's provision, deliverance, and promises. Marami pong nagbabago, mga kapatid, sa kalagayan ng ating buhay. Kahit po ang ating mga negatibong kaisipan, kahit po ang ating mga negatibong emotion, nagbabago ang lahat. Nakikita natin ang liwanag kapag ating iniisip ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay, ang kanyang pagliligtas at ang kanyang mga pangako.